Natatandaan niyo pa ba mga idol nang umiyak ang babaeng ito matapos niyang kaawaan ang dating Pangulo na ngayon ay puon nila na si dating Pangulong Duterte? Natatandaan niyo pa ba mga idol ang mga DDS na kung saan ay talagang parang sinasamba nila ang mga Duterte at parang sila yung sobrang apektado sa mga nangyayari. Parang tila sila yung sobrang nalulungkot sa mga pangyayari na nangyayari ngayon, lalong-lalo na nga mga idol kay Duterte na kung saan ay nandoon sa dahig at nagdudusa. Subalit habang umiiyak itong si ate na piling anak ni Duterte ay nagsasaya naman ang mga totoong anak na makikita nga mga idol sa video na tawang-tawa at tuwang-tuwa pa itong si Kitty Duterte na feeling mo ay walang problema at habang umiiyak naman itong kanilang mga taga-suporta na akala mo ay aping-api sa nangyayari. At narito nga mga idol, panoorin natin kung ano ang hinihimutok sa galit nitong si ating walang ibang ginawa kundi murahin ang ating Pangulong si Bongbong Marcos at purihin at iyakan ang Duterte na kung saan ay kanilang puon na tila parang sinasamba at tila malinis para sa kanila. Ito namang mga marino, sorry no, huwag kayong magagalit sa sasabihin ko. Kaya putang ina, alam nyo pala, bakit wala kayong kibo? Bakit hinayaan nyo? 2026 na! Hindi nga natin alam eh. Kumakabalik pa naman sa CPRD. Hindi natin alam. Oh my God. Baka dumating yung punto na bawian na ng buhay si PRD sa dahig. Hindi natin alam kung papayagan ng magnanakaw na adik na presidente natin iuwi ang body ni PRD sa Pilipinas. Although ayaw natin isipin yan, gusto natin maging malakas pa si PRD. Gusto natin makita natin siyang buhay. Salubungin natin siya sa pagbabalik niya sa Pilipinas. Pero hindi natin alam kung mangyayari pa ito. Ang sa akin lang, kayong mga marino, alam nyo na pala. Bakit ganito katagal bago kayo nagsalita? Hindi mahuli na. Oh my God. O hindi ba mga idol na panood ninyo kung paano ipinakita ni ating lukarit na ito ang kanyang emosyon at kalungkutan at nadarama patungkol sa kanilang puon na si Duterte na kung saan ay sinisi pa ang mga marino na kung bakit ngayon lang daw nagsalita. Ay parang hindi ito marunong umintindi itong babaeng ito na alam naman natin na fake ang mga sinasabi ng mga marino. Dahil kung talagang totoo ang mga sinasabi nila, dapat noon pa talaga nila ito sinabi. Pero bakit ngayon lamang nila ito sinabi sa publiko at bakit nila ito ginagawa? Ito ay dahil para protektahan ang mga Duterte. At ito na nga mga idol, habang nagluluksa o nalulungkot o umiiyak at emosyonal ang mga taga-suporta ng mga Duterte, ay makikita nga mga idol sa video kung gaano kasaya ang bunsong anak ni Duterte na si Kitty Duterte na tila animoy walang problema ang kanyang ama na ikinakaharap. Na dito nga mga idol ay talagang tuwang-tuwa talaga siya, no? At saka naka-video pa, 'di ba? Paano mo masasabi na malungkot ang mga anak ni Duterte kung ganong makikita natin na ganito kasaya? O ayan mga idol ang ebidensya at katotohanan na habang malungkot kayo mga didilis o mga DDS supporters ay tuwang-tuwa naman itong mga anak ni Duterte na tanging sa harap lamang ng kamera at sa mga press con nila ipinapakita ang kanilang kalungkutan para maghatid ng simpatya sa mga taga-suporta at para sila
ay suportahan at kaawaan. Ano ang masabi ninyo mga idol sa ipinapakitang ugali ng mga didiles o ng mga suli Duterte na walang ibang ginawa kundi siraan at sirain ang pangalan ng ating Pangulo na si Bongbong Marcos at para pabanguhin ang pangalan ng kanilang puon at iniidolo na mga Duterte. Pero bago tayo magtapos mga idol sa reaction video na ito ay panoorin muna natin kung gaano ka 80-80 ang mga DDS at lalong-lalo na ang mga sinusuportahan nila ng mga Duterte na walang iba nga mga idol kundi si Sara Duterte na kung saan ay sinasabi niya na matagal na daw nilang alam na mayroong mali-malitang pera pero bakit noon ay hindi siya nagsalita at ngayon lamang nila sinasabi ang ganito. At ganoon din nga mga idol ang abogado ng 18 marino na kung saan ay 80-80 rin na sinasabi na 2028 pa daw di umano na ang mga ICC sa ating bansa. Narito panoorin natin nga mga idol si Inday Lustay at ang magaling nilang abogado na 80-80 rin ang pangunawa. Pero alam mo na po ito, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil mayroong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala. Unang dumating ang mga ICC dito sa Pilipinas noong December 2028. O di ba mga idol, napakinggan ninyo at napanood ninyo kung gaano kagaling magsalita ang mga DDS at lalong-lalo na sa pangunawa na kung saan ay tila hindi nila iniisip ang kanilang sasabihin bago nila isapubliko ang kanilang mga sinasabi. At narito nga mga idol ang video na kung saan kapag pinagsabay-sabay mo ang kanilang salita ay parang ganito rin ang ating pagkaintindi sa kanila na kung saan ay napakalabo. Matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil mayroong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala. Ang mga sundalo